Kumusta kayo mga kababayan? Ito, wag niyong ibaliwala itong sasabihin ko ngayon. Ang pag-usapan natin, paano makaligtas sa bagyo? Alam niyo mga kaibigan, ang bagyo, napakadali natin iwasan ngayon. Kung paano tayo makaligtas. Hindi tayo makaiwas sa bagyo, pero ibig sabihin, paano tayo magiging ligtas? Mamaya pag-usapan natin. Ibigyan ko muna kayong update sa Bagyong Christine. Malayo na siya. Pero sinasabi na babalik dahil dito kay Leon. Ito madali ano lang sabihin natin kasi alam naman niyo yan. Pero ang magandang balita, pag bumalik man si Christine, pahina na siya ng pahina. Ayan na nga sinasabi ko kahapon. Kung ang bagyo kasi habang tumatagal na mauubusan ng lakas yan. Pero hindi pa rin tayo pwedeng pakampante. Kasi kung minsan magdaan sa dagat biglang lumalakas yan. Kaya nga, paano nga maging ligtas sa bagyo? Makibalita. Walang pagkukulang ating pag-asa. Alam na alam eh. Alam na alam kung anong oras darating ang bagyo. Bakit napipinsala pa rin tayo? Kasi pabaya tayo. Hindi tayo nakikinig ng mga balita. Yan po ang pakatandaan natin. Kayang-kaya po iwasan ang bagyo. Mapaghandaan po yan. Basta makibalita. Tuloy natin ang kwento ha. Binilisan ko kasi papasok sa reel eh. Mga kaibigan. Si Leon, kung agap kayo sa balita, medyo papalihis naman. Papalihis. Yun na nga ang sinasabi ko. Mamaya, kampante ka na palihis, hindi ka nanonood ng balita ng 2 araw o 3 araw, yung pala nagbabago na si Leon, bumulusok na. Kaya araw-araw po mga kaibigan, makikinig po tayo ng balita. Pag ganyan na tagbagyo. Lalo na kung may binabantayan ng low pressure, araw-araw huwag ninyong kakaligtaan. Kung kayo man ay busy sa kakatrabaho, hindi na kayo nakapanood ng balita, may dala kayong cellphone, pag napadaan ako sa wall ninyo, yan. Totoo po ang laging kong binabalita. Papalihis si Leon. At sinasabi, baka hilahin si Christine. Kung humina na nga ito, si Christine, di wala na yan lakas kung bumalik man. Yan po ang magandang balita. Pero, huwag pa rin pakampante. Yan sinasabi ko. Araw-araw po makinig ng balita. Kahit dito na lang sa akin, tuwing umaga, nagbabalita ako. Kung hindi kayo maniwala sa akin, bahala kayo. Ako po, nalulungkot po ako sa nangyari sa Batangas. Unang-una sa Bicol, Batangas naman, ang dami rin nasawi. Kasi, baka mamaya, kung nakakonsentrate tayo sa baha, dalawa kasi ang kalaban natin mga kaibigan. Pag may bagyo, kung tabing ilog ka, yan lagi kong sinasabi, ingat ka dyan. Kung kailangan lumikas-likas. Kung tabi bundok ka naman, ganun din. Kasi guguho din yung bundok pag laging ipinapatakan ng ulan. Lalo na doon sa nalulungkot ako doon sa sa may Talisay, Batangas. Kaya po madali na pong gumuho ang bundok ngayon. Nakikita nyo naman yung puro kahoy yung doon. Ibig sabihin, dalawa lang ang diyan. Siyempre, dumadaming tao. Yung mga bundok-bundokin na yan, dinidevelop na. Ginawa na rin bahayan. Di ba? Pinuputol na yung mga kahoy. Kaya po, madali pong gumuho. At saka mga kaibigan, makikiramdam po kayo. Dapat yan, tao-tao talaga eh. Mga kaibigan, kapwa ako, yung ordinaryong tao. Kasi yung mga leader natin, kung minsan hindi rin nila alam kung anong klaseng lupa yung madaling gumuho. Ako, ang experience ko mga kaibigan, at saan kasi ako napunta. Ako lumaki ako sa Bisaya, pero ibig sabihin, umalis ako sa probinsya, binatilyo na. Alam ko na ang mga nangyayari. Ibibigay ko lang kayo ng example ha. Alin ba ang lupa na matigas? Sa Bohol.
Napakabalita ba kayo na sa Bohol mayroong malalaking landslide na tabunan ng lupa? Parang walang balita eh. Nandun nga yun sa Chocolate Hills eh. Matarik na bundok, kung tulis. Pero hindi guguho yun mga kaibigan. Adobe. Adobe ang mga lupa doon sa Bohol. Tagaro ng aking asawa eh. Nakapunta ako diyan at Chocolate Hills. Kung yun ay malalambot na lupa, kawawa ka doon kung tumungtong ka doon sa Chocolate Hills. Yung pinuntahan namin. Pagka lumambot ni guguho yun eh. Adobe ang lupa doon mga kaibigan. Yan po ang isang halimbawa kung kayo mga opisyal na hindi niyo alam. Ito na. Pagka malambot ang lupa, kagaya dyan sa Batangas, madali lang yan eh. Kikita mo pag umulan, tusukin mo yung lupa ang lambot o magukay ka. Wala kang mga adobe. Alam mo ba yung adobe? Yung matigas na parang lupa siya pero matigas, hindi kagaya ng solid na bato. O yun ha, kung alam nyo na yan. Iba naman yung solid na bato, hindi mo madudurog yun. Yung adobe, mababarita mo yan pero matigas. Hindi po yan gugo basta-basta. Ayan po ang aking experience. Sana po makakuha kayo ng aral. Para po maiwasan natin yung mga ganyan, mga landslide. Tapos na tayo sa landslide. Naintindihan nyo ba? Mga kaibigan, kailangan talaga kanya-kanya tayo. Kasi kagaya niyan, kung hindi alam ng mga barangay official nyo dyan, di ba? Dapat mga ganon, barangay official, hindi naman kasi alam din yan ng pinuno ng ating bansa eh. Kung alam niyo na ganong lupa din sinabi ko na buhaghag, madali lang yan pag mataba ang mga damo, mataba ang mga halaman, buhaghag yan. Doon sa Bohol, makunat doon eh. Ibig sabihin, hirap nga doon hindi maganda ang tanim. Kasi adobe nga. Yan sa Batangas, ang ganda ng mga pananim dyan, diba? Kaya ingat po dyan. Madali po yan gumuho. Yun po ang isang tip sa inyo, ha? Kahit saan. Naalala nyo sa Southern Leyte, buhaghag din ang lupa doon. Naalala nyo, yung pumutok, parang pumutok yung bundok. Ang daming patay ng mga kaibigan. Sugod yata yun eh. Southern Leyte. Bumiyak yung bundok na palaki. Tumabon doon sa mga kabahayan. Kaya po dapat, yun ang gagawin sa atin na mga taga-rescue. Kayo dyan, mga nakatuka dyan sa mga ganyan, disaster. Hindi yung pwede na saka na kayo sumaklolo pag nandoon na. May natabunan na doon. Pag-aralan yan mga ganyan. Kung alin ba yung lupa na guguho. Alam ko mayroon mga eksperto dyan eh. Kaya lang, di rin alam yung nando doon. Tapos pag nangyayari na, pag saka mag-rescue doon, di ka na nga makadaan eh. Di ba? Kaya po, importante po, makiramdam po tayo. Isa-isa sa atin. Mamamayan, simpleng mamamayan. Kasi kung mag-antay tayo ng rescue, kagaya dyan, sarado ang mga daan dyan sa Talisay. Siguro ngayon, tapos na, nakakadaan na. Ano na lang ginagawa ng mga rescuer? Nagbibilang ng patay. Nag-aaway-aaway pa yata sila kung sinong tamang bilang. Laki-laki ng sweldo nyo eh. Wala pa dapat na bagyo. Magbigay na ng babala. At mamamayan, huwag na pong magmamatigas kasi marami din pong ayaw mag-evacuate eh. Ang bagyo, Kate, alam mo ba ang sabi ng Pag-asa? Sakto. Anong oras darating? Eksakto. Gaano kadami ang ulan na dala? Sinabi na yan kay Christine. Tapos sabihin nyo, walang babala. Ang laki ng babala. Kaya po, importante po, tayo po talaga ang pakiramdam, makibalita. Ay, bahala na kayo kung hindi kayo maniniwala. Kasi nakikita na po natin. Walang pagkukulang ang Pag-asa. Sakto, anong oras, anong daladalang ulan. Yung Christine talaga sinabi, ang daming dalang ulan. Ngayon, itong si Leon, pumasok na. Huwag pong pakapante, makibalita, araw-araw. Kasi, kahit na sabi nila palihis, pabago-bago kasi ang galaw niyan. Sinasabi ko parang turumpo yan eh. Mabuti kung
ano, yung pag ako gumawa ng trompo, matining. Pag sinabi, shh, tindig yan. Pero kung karag, pabago-bago ang direksyon yan. Babantayan po yan araw-araw mga kaibigan para po maiwasan po natin ang epekto ng bagyo. Napakadaling iwasan yan. Hindi ka man makaiwas sa hangin, pero magtago ka lang eh. O yung bahay mo tabing ilog, mag-evacuate na. O tabing bundok, evacuate na. Doon na lang sa mga kamag-anak. Kung wala man mag-evacuate doon na mga barangay official, yung tulog pa. Di ba? Ganun po ang gagawin po para po maiwasan po yung mga ganyang sakuna. Yan po ang napakadaling iwasan sa ngayon eh. Yung lindol, wala. Delikado ka talaga dyan. Kailangan may training. Walang babala yan eh. Bigla na lang yan lindol. Kailangan may training yon kung paano ka tumubir sa matitigas, mga, halimbawa, nasa bahay ka. Doon ka sa mga katapat na mga trusses. May makukublihan ka na mga matibay na misa. Yun. Yun lang training sa lindol kasi walang babala yan. Pero kung bagyo, kita mo naman sa isang araw ilang beses nagbabala yan. Anong oras darating diyan? Kaya po nasa atin na po ang pagkukulang kung matatamaan pa tayo ng bagyo. Isa pa diyan, yung mga kabataan diyan, nakikita niyo naman yung aking mga video, naglalaro yung mga bata sa ulan. Sa bagyo doon, may bagyo, may hangin. Kung tamaan ng yero yan na lumilipad, o may sugat yan, ng leptospirosis. Yan po ang pagkukulang po nasa atin. Kapabayaan. Tapos sisihin natin ng gobyerno. Di ba? Kaya po, kanya-kanya po tayong ligtas sa ating sarili. Mag-ingat. Sige, hanggang dito na lang. Ay mahaba na, mahirap na i-upload ng ating video. Ingat po tayo palagi. Araw-araw makibalita. Kasi may bagyong darating na naman. Babantayan natin yan. Ingat po tayo palagi.